napakaganda ang future ng Pilipinas. Napakaganda, okay? Ang hinaharap ng Pilipinas kapag ma-implement na po yung batas ng Diyos, kapag ma-implement na po yung dibino gobyerno sa Pilipinas, napakaganda po yung future ng ating mga kabataan. Napakaganda po yung next future ng mga next generation po natin. Maganda po mga kapatid, yung naghihintay sa kanila, yung kanilang kinabukasan kapag ma-implement na po yung dibino gobyerno. Tapusin po natin yung sinabi ni Dr. Jose Rizal na cancer of society and the reign of greed, yung paghahari ng mga sakim. Yung el filibusterismo. Kaya nga, yung sinabi niya sa doon sa No Limit ang Hiri, salot ng lipunan. At yung el filibusterismo niya, yung paghahari ng mga sakim. Kaya nga, nung kapanahonan po ni Dr. Hilario Camino Moncado, mayroon din siyang sinulat na equilibrium, na yung ibig sabihin noon, I am the way of equality. I am the truth of fraternity. And I am the life of liberty. Ang gusto ni Dr. Moncado din sa kanyang kapanahonan noon, dahil nakita niya sa kapanahonan ni Dr. Jose, mga sakim yung mga namumuno sa atin, ang gusto niya sa kanyang kapanahonan na yung lahat ng mga Pilipino mayroong equality, mayroong fraternity and brotherhood. Hindi lamang sa Pilipinas, maging sa bansang Amerika. Dahil ang Pilipinas at Amerika, magkapatid po yan sa ngalan po ni Esau at ni Jacob, sa mga anak ni Isaac. Magkapatid po si Amerika at saka si Pilipinas. Kaya ang gusto ni Dr. Moncado din noon na magkakaroon po ng brotherhood, kapatiran. Hindi lamang friendship yung gusto niya sa Amerika at Pilipinas, dapat magkapatid talaga. Kaya sinabi niya, I am the way of equality. And I am, sabi niya, the truth of fraternity, and I am the life of liberty. Dahil nakita niya, nung si Dr. Jose Rizal, sa kapanahonan ng mga Espanyol, ng mga Espanya, nakikita niya, sakim at salot sa lipunan, yung namumuno sa ating bansa at that time. Nung tayo'y hinawakan pa ng Espanya. Ngayon, nang tayo'y naibenta na po doon sa Amerika, sa halagang 20 million, doon po sa Treaty of Paris. Ang gusto niya sa Amerika at Pilipinas, hindi alipinin ng Amerika ang Pilipinas. Ang gusto niya sa Amerika, hindi alipinin ng Amerika ang Pilipinas. Dahil yan po yung nakita niya doon sa Espanya noon. Kaya sabi niya, dapat magkakaroon ng equality, fraternity, and brotherhood. Kaya yun po yung ibig sabihin ng equilibrium, yung EFB. Opposite doon po sa el filibusterismo ni Dr. Jose Rizal, na yung kanyang kapanahonan, naghahari po yung mga sakim. Mga sakim sa kayamanan, sakim sa posisyon, na handang pumatay, handang magpakamatay para lang sa posisyon. Ngayon, marami ngayong politiko na ganun yung mindset. Handang pumatay para lang manalo sa eleksyon. Handang pumatay para manatili lang sa posisyon. Handang pumatay para lang palitan yung nakaupo sa posisyon. Dahil sakim ang pananaw. Yan po yung laman ng el filibusterismo na isinulat po ni Dr. Jose Rizal. Dito ngayon sa ating kapanahunan, yung gusto nating mangyayari ngayon, yung equality, fraternity, and brotherhood, yan din po yung laman ng sinulat ni Dr. Hilario Camino Moncado. Kaya gusto niya sa kanyang kapanahunan noon na ang Amerika at Pilipinas mayroong kapatiran talaga. Na hindi tratuhin ng Amerikang Pilipino na alipin. Hindi rin tratuhin ng mga Filipino na ang mga Amerikano na senior or kanilang mga bossing.
Dapat pantay-pantay. Hindi man yan natupad sa kanyang kapanahonan ni Dr. Mongcado. Hindi man rin natupad sa kapanahonan ni Dr. Jose Rizal. Matutupad po yan ngayon sa ngalan ng Dibino Gobyerno sa Pilipinas. Matutupad po yan sa ngalan po ng DGP. Na itong mga kababayan po natin, walang mahirap, walang mayaman pagdating po ng divine government. Pantay-pantay po yung bahay. Okay? Pantay-pantay po yung bahay. Kaya nga sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "In my Father's house are many mansions, and I will go to prepare a place for you. At kung ako'y makapaghanda na, ako'y babalik at kukunin ko kayo." Pantay-pantay, mayaman, mahirap, pantay-pantay yung bahay dahil subdivision. Ngayon, magiging pantay-pantay lang po yung bahay sa ating yung mga pobre at saka dato kapag mayroong lindol. Okay? Kapag maglindol sa isang lugar, tingnan mo doon po sa nangyayari po doon sa Cebu. Dumating po yung lindol. Yung bahay po ng dato, nalusno. Yung bahay din ng pobre, nalusno. Pagdating doon sa evacuation, pantay-pantay na po sila. Okay? Pantay-pantay na. Kahit dito po sa Davao area, pantay-pantay po. Bahay ng mayaman, bahay ng pobre, pantay-pantay dahil nasa tent na po sila. Pero pagdating po ng Dibino Gobyerno, totoo talagang pantay-pantay, walang lamangan. Kahit ilang milyon pa yung pera mo doon sa bangko, kahit itong kapitbahay mo, kahit ilang libo pa yung pera niya doon sa bangko, pero pagdating po doon, pantay-pantay ang inyong bahay dahil subdivision po yan. Gawa po yan sa ngalan ng Dibino Gobyerno. Walang lamangan that time. Kaya nga sinabi ni Jesus doon sa batang mayaman, kung gusto mong pumasok doon sa buhay na walang hanggan, bantayan mo yung mga kautusan, sabi ng binata, sabi ng mayaman, Panginoon, halos natupad ko po yan lahat. Sabi ni Jesus, mayroon pang isang dapat mong gawin. Ibenta mo yung inyong lahat ng mga ari-arian at ibigay mo sa mga dukha. Hindi po niya magawa. Dahil gusto niyang papasok sa kaharian, mananatili siyang mayaman. Para itong pobre na makapasok din doon sa kaharian, mananatiling alipin niya. Pero sabi ni Jesus, ibenta mo lahat. So, mayaman, mahirap kapag nandyan po sa kaharian, pantay-pantay po yan. Kaya dito, yan po yung ating gustong gawin dito sa Pilipinas. Magagawa lang po yan kapag maghahari na po yung Dibino Gobyerno. Equality, fraternity, and brotherhood. Tanggalin po natin yung sakim na mindset. Tanggalin po natin yung cancer, yung salot sa isipan na, akin lang to, akin lang to, akin lang to. Okay? Tanggalin po natin yan dahil maghahari na po yung Dibino Gobyerno. Kaya nga itong nangyayari ngayon sa atong bansang Pilipinas, nililinis na po ngayon ng Diyos. Okay? Nililinis na po ngayon ng Diyos, ng Espiritu ngayon ang bayang Pilipinas. Dahil, okay, sabi niya, perlas ng silanganan ito Pearl of the Orient. Kaya, para makita mo yung ganda ng perlas, lalong-lalo na sa Taclobo, no, masurigaw na mahinuntaan yung Taclobo. Okay, yung giant pearl. Para makita mo yung kintab niya, kailangan linisin mo yon. Okay? Para ma-appreciate mo yung kintab ng Taclobo na yan, kailangan mong lihaan, ano pa dyan, yung sandiran, kuskusin yung para makita mo talaga yung ganda. Ito ngayon sa ating Pilipinas, para makita natin yung ganda ng Pilipinas in the future. Kaya kailangan linisin na po ito ng Diyos. Kaya inuuna ngayon yung gobyerno. Investigasyon doon, investigasyon dito. Sabi ng iba, walang patutunguhan yan. Sige lang. As long as ginagawa nila yung kanilang trabaho hanggang madatnan po sila ng hari.
Okay? Hanggang madatnan po sila ng hari sa kapanahonan na yan. At yung hari na po yung magtutuloy niyan kung ano po yung kanilang inumpusyan. Kaya, yan po mga kapatid yung pinaka-programa. Basahin nga natin sa Bisaya, itong Juan Jes. Ang mga kawatan, kaya nga, nagsilipan na ngayon ang magnanakaw eh. Juan Jes, versikulo 10. Okay, sabi niya dito. Ang kawatan, muanha, aron lamang sa pagpangawat, o pagpatay, o paglaglag. Kaya nga, yung mga professional na kawatan, kaya nga yung sinabi nila noon, yung matandang lalaki, nagnakaw lang po ng mangga, nakulong agad. Okay? Nakulong, ilang araw doon sa kulungan, nakalabas, nakapiyansa. Ilan lang, yung iba, pagkain lang nga eh. Yung mga kapatid po natin, mga ano dyan, yung mga nagpakilimos, magnakaw lang konting pagkain, makulong agad. Pero itong nasa mga leader po natin, binoto po natin, inilagay po natin sa posisyon magnakaw, wala pa rin nakulong. Okay? Marami nang ninakaw. Professional pa na mga magnanakaw kasi naka-Amerikana pa yan, nakabarong pa yan sila naka-necktie, naka-korbata pa. Okay? May mga driver pa, may mga professional na mga magnanakaw. Kaya nga sinabi niya dito, kaya yung iba, para marami yung manakaw, kailangan papasok sa gobyerno. Para marami yung manakaw. Kasi kung hindi sila papasok doon sa gobyerno, barya-barya lang. So gusto nilang million o billions, papasok sila sa gobyerno. Kaya nga ito yung sinabi niya eh. Okay? Ang kawatan muanha aron lamang sa pagpangawat. Okay? O pagpatay o paglaglag. Dahil sa kanilang mga ninakaw na kayamanan, maraming namamatay na mga Filipino na gutom. Pero tatapusin po yan mga kapatid. Dahil ito ngayon, galaw na po na ito ng Espiritu. Tatapusin po yan. Maniwala kayo. Mayroong katapusan ang kahirapan dito sa Pilipinas. Kaya ito po yung sinasabi po ni Propeta Isaias. Isaias chapter 9 verse 2. Dito po tayo magtapos mga kapatid. Isaias chapter 9 verse 2. Ito po yung kanyang sinabi dito. Ang bayan na lumalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Sabi niya, silang nagsisitahan sa lupain ng lilim ng kamatayan. Sa kanila sumilang ang liwanag. Ngayon, medyo madilim pa ang liwanag sa Pilipinas. Medyo madilim pa ang ating bansa. Pero darating po yung liwanag na magliliwanag sa lahat po ng mga Pilipino. Sisikat po yung liwanag sa ngalan po ng Dibino Gobyerno. Basahin ko sa Bisaya. Sabi niya dito, parang paiyakin tayo nito The people that walk in darkness have seen a great light. They that dwell in the land of the shadow of death, upon them hath the light shine. Darating ang liwanag sa Pilipinas. Bisaya. Isaias 9:2, mga kapatid. Kaya sinabi niya dito, 2:9. Ang katawhan nga nagalakaw sa kangitngitan nakakita og usa ka dakong kahayag. Sila nga nagpuyo sa yuta kadtong sa yuta sa landong sa kamatayon, misinlak sa ibabaw nila ang kahayag. Now ang tanong, kailan darating po yung liwanag na yan?
Kaya darating yung liwanag na sisikat sa bansang Pilipinas upang itong mga Pilipino, upang tayong mga Pilipino, makita natin yung liwanag na yan na liliwanag dito sa bansang Pilipinas. At ito po yung sinabi niya sa verse 6, mga kapatid. Sabi niya, "For unto us a child is born, and unto us the son is given, and the government shall be upon his shoulder." Mayroon talagang tao or bata na ipapanganak dito sa Pilipinas. Yung anak ng tao, yun po yung bibigyan ng kahatulan ng kaharian ng Diyos upang pamunuan itong bansang Pilipinas sa ngalan po ng dibino gobyerno, sa ngalan po ng batas ng Diyos. Yan po yung magliliwanag sa ating mga Pilipino. Yan po yung magiging tanglaw natin sa ating madilim na dadaanan. Kaya sinabi niya dito, "Kay alang kanato ang usa ka bata na tao, ug alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag, ug ang kagamhanan igatungtong sa iyang baabaga. Government will be upon his shoulder." Kaya i-shoulder lahat ng hari, yung lahat ng pangangailangan ng Pilipino dito sa bansang Pilipinas. Dahil yan po yung utos ng kanyang ama upang paunlarin itong bayang Pilipinas sa ngalan po ng dibino gobyerno. Kaya sinabi po niya dito, "Ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga ug ang iyang ngalan pagkatawgon nga kahibulungan." Wonderful! Bakit siya tatawaging kamangha-mangha? Dahil maraming sumubok pero hindi nagawa. At doon ma-amaze po yung mga tao. Magiging kagilagilalas sa kanilang mga mata. Wonderful! Mamangha yung mga tao na maraming gustong sumubok noon ng mga leader. Pero hindi nila gawa. Pero pagdating ngayon sa dibino gobyerno, magawa po mga kapatid. Wonderful! Kahibulungan! Magtatambag! Diyos nga makagagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdait. Sapagkat sa atin ipanganak ang isang bata, sa atin ay ibibigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Yan po yung ating hinihintay na magbibigay sa atin ng liwanag dito sa bansang Pilipinas. Dahil ang mga Pilipino ngayon, naglalakad na po sa kadiliman dahil yung ating mga guide, yung ating mga leader, dinadala na po tayo doon sa kadiliman. Pero mayroong liwanag, mga kapatid. Sisikat ang liwanag. Dahil ang Pilipinas ay liwanag ng Diyos sa lahat ng mga bansa. Kaya sinabi niya dito, chapter 60 verse 1, "Ikaw ay bumangon, sumilang ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating na. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat na sa iyo." Kaya Pilipinas, malapit na dumating ang liwanag ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. Sa ngalan ni Jehovah, maluwalhati siya dito sa Pilipinas, sa mga pulo ng dagat. Yan po yung magliliwanag sa lahat po ng mga Pilipino. Yan po yung magbibigay tanglaw sa ating dadaanan, sa ating madilim na dinadaanan ngayon. Mayroon tayong liwanag, at yung liwanag na yan galing sa Diyos. Kaya nga yung sinasabi dyan, the bright morning star. Okay? Ang bituon sa kabugason, the bright morning star. Hindi yung star for all season. Hindi yung star talk. Hindi po yung star. Bright morning star. Magliliwanag. Dahil ang star, bakit po star? Dahil mas malaki pa yung star sa araw eh. Mas malaki pa yung bituin kaysa araw. Kaya the bright morning star, kasi wala nang dilim dyan eh. Walang dilim dyan. The bright morning star. Kaya yan po yung ating hinihintay ngayon. Darating po yung hari, at yung hari po yan
Yan po yung hahanapin po ng Pangulo na magbibigay liwanag sa ating daanan. Magbibigay tanglaw sa ating daanan. Yan po yung bata na doon iatang po yung pamahalaan sa kanyang balikat. Kaya nga sinabi ko, pagdating po ng hari sa Pilipinas, kapag makoronahan na po siya, lahat ng responsibilidad, lahat ng responsibility, maaatang na po sa kanyang mga balikat. Maaatang na po sa kanyang balikat. At lahat ng problema sa bansa, maaatang na po yan sa kanyang balikat. Problema po ng kapayapaan, nandyan po, prinsipe ng kapayapaan. Problema po ng kaguluhan, okay? Problema po ng anong tawag nito, kapigatian. Tatawagin siyang kamangha-mangha dahil masusolusyon po yan lahat. Tatawagin siyang kamangha-mangha, tatawagin siyang wonderful dahil masusolusyonan po lahat ng problema sa Pilipinas. At pangalagaan po niya ang buong bansang Pilipinas parang kanyang mga anak. Kaya nga sinabi ni Jesus, O Jerusalem, Jerusalem nga nagapatay sa mga propeta o nagabato sa mga sinugo ni sa makadaghan, gusto kong ipunon ko kamo sa akong mga pako sama sa mungaan nga nagatapok, nagaipon sa iyang mga piso ilalom sa iyang mga pako. Ganon din po tayo mga kapatid. Magiging amahan siya nga walay katapusan dahil anak po niya ang bansang Pilipinas. Pangalagaan po niya yan, proteksyonan po yan. Kaya nga nung sinabi ko nung mga nakarang live, kapag ma-implement na po yung Dibino Gobyerno, magiging lahat po ng mga sakuna, lahat po ng mga trahedya, lahat po ng lindol, lahat po ng typhoon, ilang kilometer per hour po niyan siya, lahat ng storm surge, hindi po yan makarating sa Pilipinas. Parang Passover yan eh. Okay? Naalala niyo po ba yung istorya ng Passover ni Moses? Kapag yung angel of death dumaan po doon sa ibabaw, dumaan po sa lupa, kapag makita po niya yung bahay na yan, mayroong dugo doon sa poste na yan, yung angel of death, mag-Passover po yan doon sa taas. Dadaan po yan doon sa taas. Hindi niya dadaanan po yung bahay na yon dahil anak po yan ng Diyos. Pag makita naman po niya doon sa unahan, yung bahay na yun may walang dugo doon sa kanilang poste, papasok yung angel of death, papatayin lahat ng panganay doon sa loob. Kapag makita naman po niya doon sa unahan, mayroong dugo doon sa kanilang pintuan, mag-Passover na po yun doon siya. Ganon po yung mangyayari dito sa Pilipinas. Darating po yung mga malalaking mga bagyo, mga hangin, kahit lindol. Kapag darating po yan dito po sa PAR, Philippine Area of Responsibility, magsaylo po yan, mag-Passover po yan. Dahil we are protected by the mighty hands of Jehovah. Ayaw niyang mapahamak yung kanyang mga anak. Dahil we are protected sa kanyang kamay. Kaya nga, sinabi ni Jesus, sama sa mungaan nga nagatapok sa iyang piso, ilalom sa iyang mga pako. Ganon po yung gagawin ng Diyos sa atin. Kapag ma-implement na po yung kanyang batas, maghahari na po yung hari sa Pilipinas, we are protected by the mighty hands of our Heavenly Father, Jehovah. Because we are His children, we are His sons and daughters, mga kapatid. Ang kulang lang dyan, ma-recognize yung kanyang batas, ma-recognize yung kanyang kautusan, kalooban dito sa bansang Pilipinas. At may patupad po. So ganun, mga kapatid, yung programa. Kaya tatawagin siyang amahan nga walay katapusan. Okay? Amahan nga walay katapusan. At ano pa dito? Makagagahom, Prince of Peace, Pangulo ng Kapayapaan. Dahil ngayon, marami pang kaguluhan ngayon. Left and right yung kaguluhan. Magkakaroon lang yan ng kapayapaan kapag darating na po yung Prince of Peace. Okay? Yung mga pistok-pistok, wala po yun.
Yung mga pisto ngayon, mga peace negotiation, wala, pansamantala lang po yan. Pero magkakaroon talaga ng totoong prince, yung totoong peace, mga kapatid. No? Yung peace be with you, hindi po yung feast be with you. Yung kamao, yung feast, at saka yung isda, or yung kapayapaan. So, magkakaroon na po ng totoong kapayapaan sa Pilipinas kapag maghahari na po yung bugtong anak ng Diyos, yung prinsipe ng kapayapaan. Kaya mga kapatid, wala nang pinakamagandang programa sa Pilipinas. Kung si Mayor may programa maganda, si Kapitan may magandang programa, si Gobernador, si Senador, si Congressman, si Pangulo may magandang programa. Pero mas pinakamagandang programa, yung programa ng Diyos dito sa Pilipinas. Na yung kanyang kalooban, magiging saligang batas upang ibubuhos niya yung lahat ng panalangin, upang ibubuhos niya yung lahat ng mga bagay na para po sa kanyang anak. At yan po yung mana ng mga Pilipino. Dahil tayo pong mga Pilipino ang tagapagmana sa kayamanan po ng Diyos. Aanhin po natin yung divine wealth kung hindi man natin ma-implement yung divine government. Sabi nila, bubuhusan ng Diyos ng divine wealth ang Pilipinas. Correct. Pero bago po yung divine wealth, mauuna muna yung divine government. At pagkatapos niyan, divine wealth at everlasting life. That is the promise of Jehovah. Everlasting life. Buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Dibino Gobyerno. Kaya mga kapatid, maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga nanonood po sa atin, maraming salamat sa mga tawag nito, nakaabang palagi sa ating live. Maraming salamat kay Ligi Migimo Tiduray, magandang hapon po. Kay Julabs bro, ay naulahi ka bro, maraming salamat. Anyway, maraming salamat sa pagtanaw. Okay, so i-review na lang ang ato ang live karon. Kay Princess Lo Ampo, maraming salamat kay Princess Lo Ampo. So kusog yun imong ampo na nakaabot ka sa tong live. So ingat kay dyan sa Luzon, no? Sa inyong mga lakad, sa inyong mga transaksyon, patnubayan kayo ng Diyos. Kay Princess Lo Ampo. Kay sino pa dito? Kay Ma'am Virginia Agsano, ma'am, maraming salamat. Salamat sa pagtanaw sa ating live. Taga-asa po ito si Ma'am Virginia, nakalimutan ko na po. But anyway, ma'am, maraming salamat sa ating ngayon. So, salamat, no? Salamat. Kay Brother Oliver Swilio, thank you. Maraming salamat. Sa ating kasama ngayon dito sa studio, si Brother Jobert Torres, kasama po natin. Kay Magdalena Dumaog, maraming salamat mga Dumaog family. Kay Ma'am Philly Gulong, maraming salamat po. Kay Brother Ying Lucero, kay Ma'am Evelyn, ma'am, dagan salamat sa pagtanaw kanunay sa to ang mga kauban dyan, mga spiritual na mga group na mga kasamahan po nating mga spiritual. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakasubaybay, nakatutok palagi sa programa, at kumbaga nakamonitor lang kung kailan talaga makikita yung hari. So ganun po mga kapatid, yung pinaka-role talaga ng Pangulo ngayon sa naiiwan niyang mga taon, sa kanyang 2 years na naiiwan, hahanapin niya po yung hari. Dahil yan po yung magliligtas po sa kanyang pamumuno ngayon. Dalawa po sila para mapaunlad itong bansang Pilipinas. Hahanapin niya po yung leon na magiging katuwang niya. Habang siya pa po ay nasa posisyon, hahanapin niya po yung leon na magiging katuwang niya sa pagpatakbo ng bansang Pilipinas. Kay Ronel Pausan, maraming salamat. Thank you.
mga Pausal family. Kay Brother Oliver, magandang hapon. Kay Ma'am Juliet Bundang, ma'am, maraming salamat from Sambales. Kay Brother Berting Tabak, Dato Recoverer, magandang hapon. Maraming salamat. Kay Ma'am Hertrudes Bidad, thank you po. Kay Ma'am Brother Ferdinand Cabana Ortiz, magandang hapon po. At kay Mark Jan, magandang hapon. Kay Ma'am Raquel Caboverde, thank you po sa pagsuporta sa ating programa, sa pagmonitor palagi. Okay? The Lord made the earth, the heaven, the sino pa dito? Sa mga 22 viewers po natin, umabot po tayo ng 30 or 40 viewers kanina. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kay Ma'am Cadavero, Romana Cadavero, magandang hapon po. Sa grupo po ni Commander Aguila, dyan po sa Davao del Sur, magandang hapon po sa inyong lahat. Dyan po sa kay Brother Benny Saclote, bro, maraming salamat. Pasensya, patapos na po ako. Anyway, i-review mo na lang po yung ating live kanina. Dyan po sa Quezon Province, mga Saclote family, maraming salamat po. The 7 days of man. Okay, Romana Cadavero, ma'am, thank you po. Salamat. Man shall be made of his own. Okay, salamat po, ma'am. Romana Cadavero, daghan po pong nakuha ni mong pagtulunan, Pastor. May himo na pong gabay, Pastor. Salamat po, ma'am, sa at least daghan po nakatunan sa ating live. Ang sa akin lang goal, at least out of 100% na naisabi ko, at least mayroong 10% na ma-retain po sa inyong mga panunduman, paisipan para magiging guide po yun. But anyway, maraming salamat po dahil marami pang mga bagay na dapat nating tatalakayin, pero hindi po natin pwedeng ibuhos lahat. Parang ulan ba? Kapag bundak ang ulan, di ginanay mo masalod tanan. Pero dahan-dahan lang para masalod, di masayang yung ulan. So, dahan-dahan po. So yung iba dyan, yung mga gustong magbisita po sa ating opisina, welcome po kayo. Mayroon po tayo mga konting lecture, mga pagtuturo po dito. Anyway, may mga bisita po tayo na mga magsilatingan, mga next week. At dito po, may bisita po tayo ngayon dito. Yung ating kapatid all the way from Bukidnon. Representative of the 7 tribes of Bukidnon, Brother Jubert Sanchez Torres. So maraming salamat po. So pray and believe the Lord's only light, and will have perfection again. So, God bless sa ngalan po ng Alpha Omega, the highest kingdom of God. All the glory and honor belongs to our Heavenly Father, Jehovah. So, God bless you all, and God bless Philippines.